Bago ko po simulan ang aking kwento, nais ko munang batiin ang lahat ng isang magandang araw. Ako nga ho pala si Rico, 25 years old at taga Maynila. Isa akong negosyante at may sarili akong maliit na coffee shop na siya ko ring pinagkakaabalahan. Kapag wala namang ganong trabaho, sinasamantala namin ng mga kaibigan ko ang pagkakataon para mag-mountain climbing. Siyempre, kasama na roon ang pagbablog para may ma-share kami sa mga viewers namin. Trip namin yung may thrill, yung aakyat ng bundok, magpapagabi sa campsite, tapos mag-iihaw at magsasayahan sa gitna ng katahimikan ng bundok. Pero mas lalo kaming ginanahan nang marinig namin mula sa matatanda na ang mga umaakyat daw sa bundok Banahaw ay hindi na nakababalik dahil sa mga aswang. Siyempre, hindi kami naniwala doon. Laking syudad kami at sa panahon ngayon, para bang malabong totoo pa ang mga ganong kwento. Gusto pa nga naming patunayan sa vlog na puro haka-haka lang yun. Kaya naman, sumugal kami kahit na ilang ulit na kaming binalaan. Sigurado ba talaga kayo na gusto niyong umakyat sa bundok ng Banahaw? Hindi ito basta-basta lang. Hindi ito gaya ng mga bundok na inaakit nyo dati. Sigurado na po. Unang beses ko palang po narinigan tungkol sa bundok ng Banahaw. Talaga namang nabuhayan po ang dugo ko na umakyat po sa bundok na yun. At saka, matagal na po yung nasa bucket list ko. Hindi talaga ako atras kahit takutin mo pa ako, Mang Tomas. Ako rin. Excited na nga ako eh. Kaya aakyat kami nila Rico ng bundok. Lagi ko talagang hinihintay itong Banahaw. Kaya game na to, wala nang atrasan. Lumapit sa amin ang matandang si Mang Tomas. Siya ang bangkerong nakatoka na maghatid sa amin bukas papunta sa paanan ng bundok Banahaw. Kita sa kanyang muka na tila ba hindi siya nasiyahan sa mga tugon ng kasama ko. Tingnan nyo ang langit. Hindi maganda ang itsura. Sa palagay ko, ayaw ng bundok na umakyat kayo. Palagay nyo lang po yan, Mang Tomas. Minsan, nag-iinarte lang ang panahon. Oo, kasing arte mo. Baliw talaga tong si Rico. Hoy, kayong dalawa, umayos nga kayo. Oo nga naman po. Ano bang pinag-aalala nyo, Mang Tomas? Ayos lang yan. May permit naman kami. Kumpleto rin ang gamit namin. At sanay kami sa pag-akyat. Sisiw sa amin ang ulan kahit may putik pa. Kahit whole day na akyatan pa yan. Walang problema. Yakang-yaka. Hindi ulan o putik ang dapat niyong katakutan, mga iho. May mga mata sa kagubatan. Mga matag, hindi sa tao. Pagkasabi nun, bigla kaming natahimik. Nagkatinginan kami ni Mia at Gerson. Tapos, sabay-sabay kaming bahagyang natawa. Pinilit namin na hindi magpahalata dahil baka kung anong isipin ni Mang Tomas sa amin. Ano bang ibig niyong sabihin, Mang Tomas? Alam niyo kasi, may mga umakyat na dati sa bundok na Banahaw na hindi na nakababa pa. Nagsisimula yan sa maliliit na bagay. May mga kumakaluskos daw sa dilim at may boses na tumatawag. Kuminsan, pangalan mo mismo ang maririnig mo tinatawag. At kapag sinundan mo, hindi ka na makikita pa. Bigla na lang daw nawawala. Ay nako, Mang Tomas. Alam ko na yan. Ilang beses ko na po narinig yan sa scare tactic, no? Para lang hindi matuloy ang turista. Baka ganyan talaga sila dito. Pang-welcome ba? Hindi ito biro, iha. Huwag niyong gawing katatawanan ng mga bagay na hindi biro. Dahil baka magaya rin kayo sa ibang umakyat dyan sa bundok ng Banahaw. Bakit, Mang Tomas? May nakapagpatunay na po ba diyan po sa mga sinasabi niyo sa amin? Wala pa.
Pero hanggang ngayon, ay may mga pamilya na naghahanap sa kaanak nila na umakyat sa bundok. Pero wala pa rin balita hanggang ngayon. Kahit bangkay ay hindi makita. Pero baka naligaw lang naman o kaya nadulas. Hindi natin masasabi na may kumuha o kung ano man yun. O sige, kung naligaw, dapat may bakas. Mga damit, bag, o kahit na ano pang iniwan nila. Pero wala. Kahit isang sinulid, walang nakita. Para silang kinuha nang hindi natin nakikita. Napalunok ako. Hindi ko alam kung sadyang malamig lang ba ang hangin o dahil sa kwento ni Mang Tomas. Pero parang tumindig ang balahibo ko. Hindi naman ako matatakutin at hindi rin ako mabilis magpapapaniwala, lalo na kung hindi ako ang nakakita. Pero hindi ko mapigilan na hindi mangilabot sa sinabi ng matanda. Mang Tomas, baka naman napapraning lang kayo dahil sa mga kwento ng matatanda. Ay, naku, bahala kayo sa buhay nyo. Kung ayaw niyong maniwala sa mga sinasabi ko. Pero kung sakaling makarinig kayo, nagtawag sa kalagitnaan ng gabi o kahit na anumang oras, kahit pangalan mo, huwag kang lilingon. Kahit pamilyar pa ang boses, dahil hindi sila yon. Nagkatingin ang kaming tatlo. Si Mia biglang natahimik. Si Gerson naman ngumiti, pero halatang may kaba. Ako naman, sinusukat ko pa rin kung totoo ba ang pinagsasasabi ni Mang Tomas. Sa ngayon po, palagay ko wala namang kaming dapat na ikabahala. Dahil gaya nga po ng sinabi nyo kanina, wala namang pong nakapagpatunay. Sa katunayan, merong isa. Pero hindi na siya bumalik sa dati. Para ba siyang laging nakatulala. Lagi may tinitignan sa likod niya. Bawat ingay napapalingon. Bawat tawag ng kahit na sino, nanginginig siya. Hanggang sa isang araw, nagising na lang ang pamilya niya. Nawala na siya sa bahay at namataan ito sa paanan ng bundok nang walang buhay. At wala na ring lamang loob. Mas lalo kaming natahimik. Kahit si Mia at Gerson, hindi na makapalag. Pero kalaunan, tumikhim si Mia, saka muling nagsalita. Alam niyo po, Mang Tomas, dapat hindi po kayo nagpapapaniwala sa mga ganyang bagay Dahil katang-isip lang po yan. Pero sa tagal kong naghahatid na mga tao patungo sa bundok Banahaw, may mga gabi talagang parang may nakatingin mula sa kakahuyan, kahit wala naman tao. Pero baka mga hayop lang yun, Tomas. Mga kwago, usa, o kung ano-ano pa. Hindi hayop, iho. Kilala ko mga mata ng hayop. Sa tagal ko sa serbisyo bilang bankero, ang dami ko ng karanasan sa kung ano-anong nilalang. Pero yung nakita ko, sobrang pula at hindi kumukurat. Para siyang batang nakatitig ng matagal. Hindi man lang inaalis ang tingin sa akin. Tumayo ang balahibo ko sa batok. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko kahit wala namang ihip ng hangin sa paligid. Napalunok ako habang nakatingin kay Mang Tomas. Kita ko sa mukha niya na hindi siya nagbibiro. Para siyang may naaalalang masama. At bawat salitang binibitiwan niya ay parang may bigat na unti-unting bumabalot sa paligid namin. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o tatawanan lang ang sinabi niya. Pero habang nakatingin ako sa seryoso niyang mukha, pakiramdam ko ay may mali talaga. Bakit parang medyo kumbinsido na ako? Huwag kang matakot. Baka kwento lang talaga yan. Kaya bago sana kayo umakyat bukas, pag-isipan nyo ng mabuti. Hindi ito lugar para sa mga biro lang. Ang bundok Banahaw, pinapayagan niyang papasukin ang gusto niya. Pero hindi niya laging pinapauwi. Matapos niya yung sabihin, iniwan muna kami ni Mang Tomas. Inayos niya
ang balsang gagamitin niya sa madaling araw sa paghahatid sa amin sa paanan ng bundok. Tumikhim si Gerson, kaya napabaling ang atensyon namin ni Mia sa kanya. So ano plano nyo? Huwag niyong sabihin na basta na lang kayo maniniwala sa matandang yon. Ay nako, tinatakot lang kayo nun. Tapos nagpapaniwala naman kayo kagad. Ikaw ba, Rico? Anong desisyon mo? Kaninang tapang mo pero tahimik ka na ngayon. Huwag mong sabihin na nababahag na ang buntot mo. Tumahimik ka nga, Mia. Bumabaho yung paligid kapag nagsasalita ka eh. Hoy, ano na? Ganyan na lang ba kayong dalawa ha? Parang wala kayong plano eh. Para kayo nagdadalawang isip. Kanina pa kayo parang hindi sigurado eh. Hindi naman sa natatakot. Pero, iba kasi yung nakita ni Mang Tomas eh. Ramdam mo na hindi siya nagbibiro. Halatang seryoso talaga. Oo na, pero minsan, okay lang yung mga matatanda. Ganyan talaga pag lumaki sa probinsya. Mga taga-bundok kasi, kaya mabilis mauto. Ano ka ba naman, Gerson? Ayusin mo nga ang pananalita mo. Pero sa katunayan, may bahagi sa akin na hindi mapakali simula nang maikwento ni Mang Tomas yung mga nakita niya. Hindi ko alam kung totoo ba yun o guni-guni lang niya. Pero parang ayoko rin baliwalain eh. Kaya nga tinatanong ka namin eh, ano ba? Tutuloy ba tayo o hindi? Ay naku, ang sabihin mo, nababakla ka na naman, Rico. Alam mo namang di ako matatakotin, no? Ang sa akin lang, Gerson, ang kapakanan natin. Hindi puro yabang lang. Wow ha, nakakagulat ka. Parang ngayon ko lang yan narinig sa'yo sa tagal na nating umaakyat ng bundok. Oo, matagal na tayong umaakyat at dahil doon, alam ko kung kailan dapat mag-ingat. Hindi yung pasok ka ng pasok sa gulo nang wala kang iniisip. Nasaan na ba ang utak mo, Gerson? Nasa talampakan mo ba? Ano? Ako ngayon ang walang utak? Eh kung hindi dahil sa akin, ilang beses ka nang naligaw Parang pinapalabas mo na wala akong alam at nasa akin ang problema. Hindi ko sinasabing wala kang alam, pero minsan kasi ang yabang mo, sukdulan na. Akala mo palagi kang tama. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka mapapahamak. Mayabang ako, ganon. Diyos ko naman, Rico. Ang dali mo mangusga. Sa sinabi lang yun naman, Tomas, nanginig ka na kagad. Tapos ako mayabang. Hindi ako nanginginig. Ang sinasabi ko lang, mag-isip tayo. Gusto mo ba mapahamak tayo ulit? Nakalimutan mo na ba yung nangyari noong nakaraan? Oo, naalala ko. Pero hindi ibig sabihin nun na ako ang problema palagi. Pero ngayon, oo. Kasi ang tigas-tigas ng ulo mo, Gerson. Kahit binabalaan na tayo, sige ka pa rin. Para kang bata na ayaw paawat. At ano ngayon? Mas magaling ka, mas matalino, ganon? Sige nga, Rico. Sabihin mo sa harapan ko kung sino sa atin ang duwag. Hindi ako duwag, pero hindi rin ako tanga. Alam mo, wala kang isasalita eh. Nakakairita ka. Uminit agad ang dugo ko nang makita ko kung paano niya ako tinititigan. Yung tingin na parabang inaasar ka pero may halong hamon. Bahagya siyang lumapit sa akin habang nakataas ang kamao at ako naman ay hindi umatras kahit isang hakbang. Para kaming dalawang aso na nag-aantay lang ng senyales para kumagat. Sige, subukan mo. Pikon. Guys, ano ba? Para kayong mga bata. Pabihira naman kayo. Umayos nga kayo. Gusto mo ba talagang magkainitan tayo rito, ha? Nagkatinginan kami. Ramdam ko ang tensyon. Yung pakiramdam na konting tulak na lang, may sasabog na. Napansin ko na nakapikit ng mariin si Mia sa likod namin. Halatang kinakabahan. Pero hindi ko na inisip yun. Ang atensyon ko lang ay nasa muka ni Gerson na ngayon ay nagngingit-ngit na sa inis at bahagyang humihigpit ang mga kamao niya. At bago pa man ako makapag-isip, pareho kaming sabay na bahagyang umabante. Handa na akong sumuntok. Pero biglang
Hoy! Ano ba kayo? Ano na naman yan? Umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Tomas mula sa likuran. Pareho kaming napalingon. Nakalapit na pala siya. Hawak ang isang lubid mula sa balsa at ang mukha niya ay puno ng inis at pagod na para bang mas pagod siya sa amin kaysa sa trabaho niya. Nagkibit balikat siya at tinuro kami pareho ni Gerson. Kung mag-aaway kayo rito, doon na lang kayo sa gitna ng ilog para sabay kayong lamunin ng agos. Napatigil kami. Bumagal ang hininga ko at napakamot naman ng batok si Gerson habang ako naman ay itinuon na lang ang atensyon sa lupa. Pero kahit tumigil ang init ng ulo ko, ramdam ko pa rin ang pintig sa dibdib at ang hiya. Dito pa talaga kayo nagkanat ng gulo. Ang bihira kayong dalawa. Ayusin nyo yan. Huwag nyo naman sana babuyin ang nasasakupan ng bundok Banahaw. Pasensya na po, Mang Tomas. Hindi na po mauulit. Oo nga po, Mang Tomas. Nadala lang po kami ng init ng ulo namin. Hindi na po mauulit. Ano ba pinagtatalunan nyo kasi? Ito po kasing si Rico eh. Parang nagbago na po ang isip matapos niyo po magkwento. Ang gusto ko lang naman, mag-ingat tayo. Pero sige, para wala ng gulo, tuloy tayo. Pero mas mabuti nang maging alerto. Yan! Yan ang gusto kong naririnig. Parang gusto mo pa kasi ng riot kanina eh. O ayan na, maayos na ang isipan mo ah. Bumaling ako kay Mang Tomas na ngayon ay seryosong nakatingin sa amin. Mang Tomas, pasensya na po ulit ah. Nagkamali po kami. Hindi po namin sinasadya. Tama po. Minsan lang po talaga eh. Nadadala po kami ng galit. Pero natututo naman po kami. Kung ano ba na ang desisyon nyo, basta mag-ingat na lang kayo. Hindi naman ako nagkulang ng babala sa inyo. Opo, Mang Tomas. Mas mag-iingat po kami. At pangako po, hindi na po kami magpapadala sa init ng ulo namin. Talaga lang ah. O sige, aayusin ko na ulit ang balsa gagamitin natin. At huwag kayo magpapadala sa init ng ulo nyo. Kayo rin, isipin nyo, mas maganda kung ang lakad nyo dito ay puno ng respeto at hindi gulo. Kayo talagang mga kabataan kayo. Ay, ewan ko sa inyo. Pasensya na po ulit, Mang Tomas. Hindi na po talaga mauulit. Dahil sa nangyari, buong gabi kaming hindi nagkibuan ni Gerson. Mainit pa rin ang ulo ko sa kanya. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, muli naming inayos ang mga gamit namin. Minabuti namin na matulog kami sa kubong katabi ng bahay ni Mang Tomas para mas madali ang lahat. At sa pagtawid namin sa ilog, papunta sa bundok Banahaw, sinulyapan ko si Gerson na abala sa pag-aayos ng kanyang kamera. Okay mga pare, check na natin ang gamit. Flashlight, ropes, tubig. Ayos, kumpleto. Kompleto? Pero sana naman, may dala kayong kape. Bilisan niyo na ang pag-aayos ng gamit niyo. Tinatawag na tayo ni Mang Tomas oh. Aalis na daw. Malakas daw ang alon kaya mabuti ngayon na tayo umalis. Sumakay kami sa balsa ni Mang Tomas at hinatid niya kami sa paanan ng bundok na aakyatin namin. Madilim pa nang umalis kami, ngunit hindi pa man kami nangangalahati sa pagtawid sa paanan ng bundok ay unti-unti nang sumisikat ang araw. Hala! Oh my gosh! Naku naman! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Paano ba yan? Naiwan ko yung sunscreen ko sa banyo ng kubong tinulugan natin. Ay, buwisit talaga. Nakakainis. Alam mo, mas nakakainis ka. Ang arte mo. Parang sunscreen lang eh. Kung makasigaw ka, akala mo kung ano nang nangyari sa'yo. Saka, wala ka naman dapat ikabahala na masusunog ka. Sunog ka naman na talaga.
Umirap na lamang si Mia at hindi na sumagot pa. Ako naman ay itinuon ko ang atensyon ko sa pagtakbo ng balsang sinasakyan namin hanggang sa tuluyan kaming makarating sa paanan ng bundok Banao. Mag-iingat kayo, mga bata. Kayo rin po, Man Tomas. Mag-iingat po kayo sa pagbalik nyo. Nagpaalam na siya, saka umalis. Kami naman nagsimula na kaming maglakad papasok sa bundok Banao. Sa bawat hakbang namin, pakiramdam ko, unti-unting lumiliit ang daan. Maraming nakausling ugat, nagkalat na bato at mga punong kahoy na may kakaibang hugis. Grabe! Iba nga ang pakiramdam sa Banao kapag nakatungtong ka na. Ang tahimik, pero mabigat at bawat sanga para bang gumagalaw kahit walang hangin. Ano ka ba? Guni-guni mo lang yan. Huminto kami sa may bukal. Malinis at malamig ang tubig. Sa paligid, may mga lumang itim na kandila na nakatayo. Kapansin-pansin din na may iilan pang bago pa roon. Uy, tingnan nyo guys! May mga kandila oh! Siguro may nag-alay. Marami daw kasing nagme-meditate dito eh. Yung bang mga deboto? Oo, tama ka. Pero may bago pa ring sindi. Wala namang ibang tao bukod sa atin, di ba? Malay mo naman kung may nagtirik niyan dyan. Natahimik kami bigla na para bang may dumaan na malamig na hangin sa paligid. Sa hindi kalayuan, may umalulong ng malakas at mabagal ang tunog nito na tila ba umaabot sa bawat sulok ng kagubatan. Nagtawanan kami, pang-alis ng takot, pero halatang nagpipilit lang. Sige nga Rico, i-vlog mo yan. Ang Haunted Spring sa Banahaw. O di ba ang ganda ng title? Oo nga no, mukhang good content. Pero baka mamaya may sumingit sa camera. Hala, baka mamaya magpakita si Undin dyan sa may spring. Muli kaming nagtawanan. Pero maya-maya lang din, pakiramdam namin ay para bang biglang nagbago ang hangin. Parang huminto ang bawat galaw sa paligid at tumahimik na hindi karaniwan ang katahimikan. Kahit ang mga kuliglig na karaniwang humahalo sa ingay ng hampas ng hangin ay para bang biglang tumahimik. Tumingin kami sa isa't isa. Pare-parehong nagtataka at medyo kinakabahan na para bang may nararamdaman kaming hindi maipaliwanag. Guys, ang tahimik no? Oo nga eh. Parang... Napahinto si Gerson sa pagsasalita nang isang malakas na kaluskos ang narinig namin mula sa kakahuyan na para bang may malaking hayop na naglalakad sa gitna ng mga puno. Ang tunog ng kaluskos ang mas lalong nagbigay diin sa katahimikan sa paligid at nagdulot ng panandali ang takot sa amin. Ano yun? Narinig niyo ba? Umikot ang tingin ko sa paligid. Sinusulyapan ko si Mia at si Gerson. Ang kanilang mga muka ay may halong kaba at pagkagulat mula sa kaluskos na narinig namin. Oo, narinig ko rin yun. Bakit ba naman kasi ang aga pa? Pero sa gubat na to, parang wala nang liwanag. Grabe ang dilim-dilim. Pero baka unggoy lang yun. Ano sa tingin nyo? Ano ba kayo guys? Huwag kayong kabahan. Guni-guni nyo lang yun. Halina nga kayo. Sa bandang tabing ilog tayo papwesto. Sa pagtatayo ng tent para maganda ang view kapag nag-set up tayo ng camera. O sige, ayos. O ano pang hinihintay natin? Tara na. At baka gabihin pa tayo sa pag-akyat. Nasa unahan namin si Gerson dahil hawak niya ang mapa at alam niya kung saan kami magtatayo ng tent. Habang kami naman ni Mia, tahimik lang na nakasunod sa likuran niya. Bigla siyang napatigil, kaya napahinto kami sa likuran. Mariin ang tingin ni Gerson sa lupa at bahagyang nakaawang ang bibig sa pagkamangha. Totoo ba to? Anong klaseng hayop ang may ganitong paa? Hindi ko alam.
Teka, narinig niyo ba yun? Parang kaluskos. Lumapit ako ng bagya. Sinilip ang lugar kung saan narinig namin ang kaluskos. Pero walang tao. Wala ring hayop na makikita. Pero may bakas ng yapak sa lupa. Hindi tulad ng paa ng tao. At hindi ko rin sigurado kung hayop ba dahil napakalaki. Mahaba at may mga kuko na parabang matutulis. Kung pagmamasdan mo, talagang masasabi mong mabigat ang yapak. Anong klaseng hayop kaya ito? Hindi ko alam, Mia. Pero hindi ito pangkaraniwan. Kakaiba to. First time ko lang makakita ng ganito. Wala akong nakitang ganito dati sa bundok na naakyatan na natin. Kung hayop man yan, alam nyo, hindi ko mahuhulaan kung ano yan. Hindi ako makahanap ng anumang clue na pamilyar. Guys, hindi naman sa tinatakot ko kayo ha. Pero paano kung totoo ang sinabi sa atin ni Man Tomas? Hindi naman yung totoo eh. Halina nga kayo. Magtatagal pa tayo kung panay tayo hinto eh. Ano ba, Gerson? Hindi mo ba napapansin na parang may sumusunod sa atin? Mas bumigat at mas tumahimik pa ang pakiramdam ko sa bundok. Ngunit sa ilalim ng katahimikan na yon, may kakaibang presensya. Para bang ang bawat takbang namin ay sinusundan at tanging ang mga dahon at sanga ng mga puno lang ang maririnig na sumasabay sa hampas ng hangin. Rico, naramdaman mo ba yun? Tsaka parang may nakatingin sa atin. Oo, ramdam ko rin, Mia. Hindi ko maipaliwanag ha. Pero parang hindi lang tayo nandito ngayon. Ayan na naman kayong dalawa sa mga imahinasyon nyo eh. Tumigil na nga kayo sa kakaganyan. Tapos na ang Nobyembre para magtakutan pa kayo. Sumunod na nga lang kayo sa akin bago pa tayo gabihin sa daan. Ang tatagal nyo eh. Grabe. Ano ba naman yan? Sa tagal nating umakit ng bundok, parang ngayon pa lang ako natakot ng ganito ha. Tumulo ang pawis sa noo ni Mia at ramdam ko ang panginginig ng mga kamay niya nang bigla siyang kumapit sa braso ko. Ano ba? Doon ka nga kumapit sa nobyo mo. Mamaya ano pang isipin ni Gerson eh. Ano ba yan? Napaka-arte naman. Hindi na ako umimik pa para hindi na humaba ang usapan. Halos magtatatlong oras na kaming naglalakad paakyat ng bundok pero hindi pa rin namin natutunton ang ilog kung saan kami magtatayo ng tent. Pinili namin doon dahil mabilis lang sa amin ang makakuha ng tubig kung kinakailangan at ang sabi nga ni Gerson, maganda daw ang view. Mukhang matatagalan pa tayo, Gerson, sa pag-akyat papuntang ilog kung saan tayo papwesto. Mabuti siguro kung magpahinga na muna tayo. O sige, pagod na rin ako eh. Ang akala naming sandaling pahinga ay umabot na pala hanggang gabi dahil pare-pareho kaming nakatulog. Pagkagising namin ni Gerson, agad naming napansing wala na si Mia. Tanging ambag lang niya ang naiwan sa damuhan. Sa gitna ng dilim, muling may kaluskos na umalingaw-ngaw sa paligid at ang mga sanga ay parang binabaluktot ng bigat ng kung anumang nilalang na sumamparoon. Nang tumingala kami ni Gerson, nanlaki ang mga mata namin sa takot nang makita ang isang napakalaking nilalang nakahawig ng paniki pero mas matutulis ang mga kuko. Nakakatakot ang muka at nagliliyab ang mapupulang mga mata nito. Humahangos na tumakbo pabalik sa pwesto namin si Mia. Sa kanya sinukbit ang dalang bag. Tumakbo na tayo, bilisan nyo! Bago pa tayo atakihin ng halimaw na yan! Anong tatakbo? Hindi tayo tatakbo. Bakit tayo tatakbo? Ilabas niyo ang kamera. Paniguradong magandang content ito. Ibang ka na ba? Hindi mo ba naririnig ang sarili mo, Gerson, ha? Nakita ko ang halimaw na yan. Kumain na naman ng tao. Gusto mo ba na ikaw na sunod na biktima? Ganun ba ang gusto mong content, ha? Sige nga! Tama si Mia, Gerson. Isipin mo naman muna ang kapakanan natin, oh. Hindi ito ang tamang panahon para sa mga ganyang bagay.
Bilisan niyo na, tumakbo na tayo bago pa tayo mahuli ng halimaw na yan. Akmang tatakbo na sana kami palayo nang biglang lumipad ang aswang at bumagsak mismo sa harapan namin. Iniharang nito ang malapad at napakalaking pakpak na parabang pinipigilan kaming makalampas. Sa malapitan, sumingaw ang napakalansa at masangsang na amoy nito na parabang nabubulok na karne. Hindi tayo makakatakbo! Anong gagawin natin? Ano plano mo, Rico? Hindi tayo tatakbo. Siguradong susundan at haharangan niya lang tayo. Kung hindi natin niya mapapatumba, hindi tayo makakaalis dito. O baka, hindi na tayo makaalis ng buhay. Anong ibig mo sabihin? Lalabanan natin ang halimaw na yan. Lalabanan natin ang aswang na yan hanggang sa mapatumba natin siya. Dumakot ako ng bato. Saka ko yun ipinasok sa bulsa ko. Kinuha ko rin ang kutsilyo na dala ko. Hinanda ko yun sakaling sumugod ang aswang. Mia, kumuha ka ng lubid, bilis! Agad na sinunod ni Mia ang sinabi ko at mabilis siyang naghanda ng lubid na dala namin. Si Gerson naman ay nakita kong nagmamadaling naghanap ng kahoy na maaari niyang gawing pamalo. Pare-pareho kaming kinakabahan ng mga sandaling yon, pero kailangan naming kumilos nang hindi nag-aaksaya ng oras. Mia, kayang bang itali sa paa ng aswang yung hawak mong lubid? Hindi ko alam. Kaya mo, Mia. Kaya mo. Wala na tayong panahon para mag-inarte ka pa. At saka, wala kang karapatang mag-inarte ha, dahil hindi ka naman maganda. Leche ka! Sige na nga! Ganito, makinig kayo mabuti. Kapag naitali na ni Mia ang aswang, pukpukin mo, Gerson. Ako naman, papaulanan ko ng bato. Sige, maganda na kayo! Agad na tumalon si Mia, bitbit ang lubid, at sinubukang itali ang mga paa ng aswang. Pero mabilis itong nakalihis at nagpakawala ng malakas na ungol. Si Gerson naman ay humakbang pasulong. Hawak ang matigas na kahoy at pinukpok sa gilid ng katawan ng aswang, ngunit halos hindi ito natitinag. Hindi ako nagpahuli. Mabilis akong tumakbo mula sa gilid at buong lakas na itinulak ang aswang. Nang akmang lalapitan nito si Gerson para sunggaban. Napaatras ko ito ng kaunti, pero agad itong gumanti ng atake. Hinampas ng matatalim nitong kuko si Mia sa braso, ngunit mabuti na lamang at nakailag siya sa huling segundo. Sa tulong ni Gerson, muling sinubukan ni Mia na itali ng lubid ang mga paa ng nilalang. Pilit itong pinipigilan na hindi makagalaw. Nang masigurado nilang maigpit ang pagkakabuhol at naitali na nila ang lubid sa isang punong kahoy, agad nila akong sinenyasan. Napangisi ako habang inilalabas ang mga batong naipon sa bulsa at sunod-sunod ko itong ipinukol sa aswang. Isang nakakatakot na sigaw ang pinakawalan ng nilalang. Umalingaw-ngaw yun sa buong paligid at nagpatayo ng balahibo namin. Sa isang iglap, narinig namin ang malutong na pigtas ng lubid. Nagawa na pala nitong makawala na siyang lalo pang nagpatindi sa kabog ng dibdib namin. Patay! Takbo na! Sinusundan niya tayo! Ang bilis niya, nakakatakot! Manahimik ka na lang muna dyan, Mia! Dahil wala rin namang magagawa yung iyak-iyak mo dyan! Tama! Pero ano gagawin natin? Kung patuloy tayong susundan ng aswang na yan, wala tayong ibang choice kundi ang muli siyang kalabanin hanggang sa mapaatras natin siya. Dahil kung ganito, siguradong patuloy lang tayong susundan yan. O sige, ihandaan niyo ulit ang armas niyo! Pansamantala muna kaming huminto sa pagtakbo at sumuot sa isang tagong bahagi ng gubat para hindi kami agad mahanap ng nilalang. Humihingal pa kami nang buksan namin ng bag at mabilis na halukayin ang laman nito. Pilit naming hinahanap kung ano pa ang maaaring magamit bilang sandata o kahit na anong pangontra sa aswang bago pa muli itong sumulpot. Guys, hindi ba? Takot ang aswang sa bawang. Nagdala ako ng fried garlic.
Yung nilalagay sa siomay? Mukha ba siomay ang aswang? Siyempre hindi yan gagana. Ano ka ba? Mag-isip ka na lang ng positibo, Gerson. Malay mo naman. Tignan natin, baka nga gumana. Tama ka. Si chili kaya? Palagay nyo, takot kaya yun sa chili sauce? Hindi ako sigurado. Pero ihanda mo na rin yan. Malay mo naman, makatulong. Ikaw, Rico, anong gagamitin mo sa aswang? Itong dala nating kutsilyo. Halina kayo. Lumabas na tayo sa pinagtataguan natin at harapin natin ang halimaw na yun para matapos na to. Kapag nakawala na tayo sa aswang na yun, bumaba na kagad tayo bago pa tayo maging kwento sa bundok na to. Ano? Hindi tayo bababa. Paano na yung pagbablog natin? Hoy, tandaan nyo, maraming viewers ang naghihintay sa atin para patunayan ito. At ito na ang tamang pagkakataon. Palalampasin nyo na lang ba? Aler, ano ka ba? Kung gusto mo mag-vlog, maiwan kang mag-isa mo rito. Ayoko pong mamatay dito, no? Ano ba problema mo, Mia? Konting peligro lang yan. Tapos ganyan ka na kagad. Gerson, anong konti ang pinagsasasabi mo? Muntik na tayong mamatay, no? At ang iniisip mo pa rin ay kung paano mo pupunan ng vlog mo. Ang kapal naman ang mukha mo. Kung gusto mo mamatay, ikaw na lang. Huwag ka naman damay pa. At ako pa talaga ang makapala, ikaw nga tong wala silbi at puro arte lang ang ambag. Talagang sinasabi mo yan? Alam mo, Gerson, ang problema ko, ikaw at ang pagkahambog mo. Parang wala ka ng pakialam kung may mamatay, basta sumikat ka. Hindi totoo yan. Ang gusto ko lang naman ay ipakita sa mga tao na yun ang puhunan natin. Puhunan? So yun na pala ako ngayon, puhunan mo. So kung ganun, puhunan mo rin kami. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ano ka ba? Tama na. Hindi ako magpapakain sa halimaw dahil lang sa kabaliwan mo. Mia naman. Sa ganitong ugali mo, mabuti pang mag-break na tayo. Leche ka. Mukha kang pera. Hindi mo naman kailangan numantong sa ganito, Mia eh. Kailangan. Dahil kailangan kong iligtas sa sarili ko. Dahil ikaw, hindi mo ako kayang iligtas kahit kailan. Sumiklab ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Napayuko si Gerson, hindi makahanap ng sagot. Hoy ano, kayong dalawa, tapos na ba kayo mag-away? Dahil mukhang natunto na tayo ng aswang. Inuna niyo pa kasi yan eh. Susugurin ko siya. Susubukan ko sa sugatan. Ikaw, Mia, ibudbud mo yung fried garlic sa sugat niya. Ganon din ang gawin mo sa chili sauce mo, Gerson. Okay, sige. Gagawin ko. Lumabas ako mula sa pinagtataguan namin at mabilis na tumakbo papunta sa mas masikip na bahagi ng bundok. Umaasang doon ko makukorner ang aswang. Paglapit nito, buong lakas kong isinaksak ang hawak kong kutsilyo sa tiyan niya. Ngunit mabilis niya yung hinugot na para bang wala lang nangyari. Nang sumaboy na sina Gerson at Mia ng mga dala nilang kasangkapan, wala rin yung naging epekto ni hindi man lang kumurap ang nilalang. Ramdam namin ang paggapang ng takot habang unti-unti itong lumalapit sa amin. Napaluhod kami at napadasal na lamang habang pinagmamasdan namin ang mahaba nitong mga pangil at matatalim na mga kuko na handang bumaon sa aming kalamnan. Bago pa niya magawa ang kahit nano, bigla na lang itong napahandusay sa lupa nang may isang sibat na tumama sa likod nito at tumagos hanggang dibdib. Mabilis na nagbago ang anyo ng aswang, naging tao sandali, bago tuluyang maging abo. Mula sa di kalayuan, unti-unting lumabas ang isang matandang lalaki. Mahaba ang puting balbas nitong halos sumayad na sa lupa. Teka, sino ka? Aswang ka ba? Huwag ka lalapit sa amin. Ako ang dapat magtanong. Sino kayo? At bakit nandito kayo sa lugar na hindi naman dapat iniistorbo? Tatang, ako po si Rico. At mga kaibigan ko po sila. Si Mia at si Gerson. Mountain climbers po kami. Hindi namin alam na may ganito palang panganib dito. Mga baguhan pala kayo.
Mga hindi marunong makiramdam sa bundok. Tatang, alam niyo po ba kung paano po kami makakaalis dito? At kung paano po kami makakababa? Ayoko na po rito. Ako si Erasmo. Isang ermitanyo. Matagal na ako naniniraan dito. Wala kayong dapat na ikatakot sa akin. Pero sa bundok na ito, ibang usapan yan. Tatang, ano po ba ang ermitanyo? Parang hindi ko pa po naririnig yun ah. Ang isang ermitanyo ay isang taong pinipiling mamuhay ng mag-isa. Malayo sa lungsod at gulo ng tao. Nananatili sa bundok o sa liblib na lugar at kadalasan may alam sa mga lihim at misteryo ng kalikasan at ng mga nilalang na hindi karaniwang nakikita ng mga mata. Teka, parang mangkukulam po ba? Mangkukulam po ba kayo? Hindi. Hindi ako magkukulam. May iba kaming kaalaman. Ang kaalaman sa kalikasan, sa hangin, sa hayop, at sa mga nilalang na nakatago sa madidilim na lugar. Marunong kami magbasa ng senyales ng panganib at sa ilang pagkakataon, nakakatulong sa mga tulad nyo na naliligaw. So parang isang tagabantay ng bundok? Ganun po ba? Parang ganun. Kaya po pala, napatumba niyo kagad yung aswang dahil may alam po kayo tungkol sa kanila. Tama ka. Alam ko kung paano sila kumikilos at kailan sila nagpapalakas at kung paano nila sinusubaybayan ang mga tao pumapasok sa teritoryo nila. Pero hindi ibig sabihin na kaya kong iligtas ang lahat ng napupunta rito. Kayo ang may desisyon kung tatayo o lalaban o hayaan ninyong lamunin ng dilim. Mang Erasmo, tumutulong po ba kayo sa mga taong naliligaw? Paano po kami makakaligtas? Please naman po, kailangan po namin makababa. Sana, pinag-isipan niyo muna bago kayo umakyat. Dahil ngayong nandito na kayo, hindi na kayo basta-basta makakababa. Bakit naman po? Dahil alam na ng mga nilalang dito na nandito kayo at hindi sila papayag na basta-basta lang kayong aalis. Lalo na't ika-6 na kabilugan ng buwan bukas. Kailangan nila ng 3 alay. Ano ba naman yan? So, para bang sinasabi niyong wala na kaming pag-asa? Natanggapin na lang namin na mamamatay na kami, ganun po ba? Hindi ko hawak ang kapalaran ninyo. Kayo ang magdidesisyon kung lalaban o magpapakain. Sandali lang. Ermitanyo po kayo, di po ba? Ibig sabihin, kaya mo kaming tulungan. Bakit parang ang dami niyo sinasabi pero wala ka namang ino-offer? Bakit ka pa naging ermitanyo? Kung di ka man lang tutulong. Akala ko ba, alam mo mga galaw nila? Bata, bantayan mo ang dila mo. Hindi ako tauhan nyo para taasan mo ng boses. Hindi kita tinataasan ng boses. Ang akin lang, kine-question ko ang kakayahan mo bilang isang ermitanyo. Pero wag mo kaming paasahin na wala ka naman palang balak gawin. Kung alam mo na mapanganib dito, bakit parang hahayaan mo lang kami mamatay? Huminahon ka, Gerson. Teka, paano tayo tutulungan ni Tatang kung ganyan ka? Masyado kang demanding. Tandaan mo, bata, hindi ko kayo dinala rito at hindi ko trabaho na iligtas ang sino mang padalos-dalos na pumunta dito. Masyado kang mayabang. Pero kaya mo naman, di ba? Oo, kaya ko. Pero hindi ako tutulong sa taong puro yabang ang laman ng dibdib. Ang bundok na ito, pinapatay ang mayayabang. Gerson, ano ba? Tama na. Hindi. Ano ba gusto mo? Magmakaawa pa kami sa'yo, ganun ba? Gusto ko lang makita kung sino sa inyo ang may totoong tapang at sino ang pabigat. Napatigil si Gerson pero hindi pa rin naaalis ang tensyon. Ako naman at si Mia ay parehong kinakain ng kaba
habang pinagmamasdan ang dalawang nagtatagisan ng tingin. Kung gusto niyong mabuhay, sumunod kayo sa akin. Pero tandaan niyo, kapag sumama kayo wala ng atrasan. At kung may isa man sa inyong tatlo na tumakbo o nagduda, siguradong patay kayong lahat. Umikot si Mang Erasmo at nagsimulang maglakad paakyat sa liblib na bundok. Walang sumunod kagad hanggang sa tumikim siya ng malakas. Ano pang hinihintay niyo? Gusto niyo pa bang hintayin pang mauna ang mga aswang? Kilos na! Dahan-dahan kaming naglakad hanggang sa huminto kami sa tapat ng isang tagpi-tagping kubo. Kapansin-pansin din ang pulang linya sa kubo ni Mang Erasmo at nang akma kaming hakbang, mabilis niya kaming pinigilan. Saglit lang! Kailangan kong kumpirmahin kung may sumunod ba sa atin o wala. Lumuhod si Mang Erasmo at inutusan kaming gawin din yon. Sa tapat ng linyang pula, sunod ay nagsimula siyang umusal ng dasal at pinanatili kaming nakaluhod habang siya naman ay nakatayo sa harap namin. Gamit ang kanyang mahabang balbas, bahagya niya itong iwinasiwas sa amin. Nang matapos ang ritual, dahan-dahan niya kaming hinayaan na tumapak sa pulang linya. Teka, Tatang, bakit niyo po iwinasiwas sa amin ang balbas niyo? Para saan naman po yun? Ang balbas ko, hindi lang ito basta buhok. Ito ay may kaakibat na enerhiya. Sa tuwing iwinawasiwas ko ito, para itong pagpapasa ng proteksyon sa inyo. Para bang panangga sa mga masasamang nilalang at espiritu at enerhiya sa paligid. Parang magic po ba yun? Grabe, ang astig niyo po pala. Hindi ko tinatawag na mahika. Mas tama siguro kung sabihin, kaalaman ng mga ermitanyo sa natural na mundo at sa mga nilalang na nakatago sa dilim. Kaya pala, kakaiba po talaga rito. Ama, ang bawat galaw, bawat bagay sa kubo at sa paligid may dahilan. At ang layunin ng ritual ay hindi lang proteksyon, kundi paalala sa inyo na ang tapang at pag-iingat ay laging magkasama. At habang nakaluhod po kami, ano pong ibig sabihin nun? Para bang napakabigat po. Ang pagluhod ay simbolo ng paggalang at pagpapakumbaba. Sa bundok, sa mga nilalang, at sa sarili ninyo, kung puro yabang ang dala, walang matututunan dito. Kung handa kayong makinig at magpakumbaba, doon nagsisimula ang tunay na lakas. Humarap si Mang Erasmo kay Gerson na tahimik na nakamasid sa paligid. Parang mahirap po talaga pero nararamdaman ko. Parang may karga po kami sa likod namin na hindi po namin nakikita. Pakiramdam ko, gawayan ng aswang na nakalaban nyo. Ano po palang ginagawa namin dito sa kubo nyo? Mamaya ko na ipapaliwanag. Sa ngayon, pumasok na kayo sa kubo ko bago pa tayo matiktikan ng mga aswang. May makikita kayong kagamitan na makakatulong sa inyo. Ang proteksyon na ibinigay ko sa inyo ay hindi permanente. Kayo pa rin na magtatakda kung makakaligtas kayo o hindi. Pumasok kami sa loob ng kubo ni Mang Erasmo. Ang paligid ay puno ng kakaibang kagamitan. Mga sungay ng hayop, mga buto, at iba pang bagay na hindi ko alam kung ano ang gamit. May amoy rin na parabang halo ng kahoy at damo. Tumigil kayo sa gitna. Huwag niyo munang galawin ang kahit na anong bagay na nakikita ninyo. Bago ko ipaliwanag, kailangan niyong maintindihan kung bakit ang bawat gamit dito ay mahalaga. Sige na, ipaliwanag mo na. Ayoko na magtagal pa rito. Huy, ano ka ba, Gerson? Tinutulungan na nga tayo ng tao eh. Hindi ka ba makapaghintay? Tama si Rico. Kung padalos-dalos tayo, baka magkamali tayo sa paggamit. Mas delikado yun. Ayos ah. Hindi ba't parang kanina lang atat na kayo umuwi? Bakit ngayon? Parang nagbago ang iip ng hangin. At saka malay ba natin kung anong mga kagamitan ang ibibigay sa atin itong ermitanyo na to?
Naiintindihan ko ang pagdududa mo, bata. Pero bawat kagamitan dito, may partikular na gamit. At kung mali ang hawak, mas mapapahama kayo kaysa sa mapoprotektahan. Kaya kailangan niyong makinig muna ng mabuti. Mang Erasmo, pwede mo po bang ipakita sa amin isa-isa para malinaw po kung paano po gagamitin? Oo, tama yan. Halika kayo. Eto, ang mga sungay ng hayop ay hindi lang dekorasyon dahil kapag hawak ito ng tama, nagbibigay proteksyon ito laban sa masasamang nilalang na merong intensyong masama sa inyo. At paano naman po namin malalaman kung tama po ang hawak namin? Hindi sa lakas, kundi sa intensyon. Dapat maigpit ang pagkakahawak ng kamay, matibay ang isip, at malinis ang puso. Kung takot lang ang dala, hindi gumagana ang proteksyon. Ang bundok at ang nilalang dito ay sumusubok sa tapang at sa disiplina, hindi sa lakas o kaba. Hawakan niyo ng maigpit sa parehong kamay. Isipin niyo na parang naglalabas kayo ng enerhiya na nagtataboy. Ang intensyon niyo ay kasing halaga ng kung paano niyo ito hawakan. At ang iba pa pong kagamitan dito, Mang Erasmo, paano po gamitin? Yan. Itong nakikita nyo ay isang espesyal na pulbos. Galing sa alamang matagal nang ginagamit ng mga ermitanyo para sa depensa. Pag nagkalat kayo nito sa paligid o sa paa ng aswang, pansamantalang mapipigilan ang galaw nito. Hindi permanente, pero makakakuha kayo ng pagkakataon na tumakbo o lumaban. Ang iba pang gamit, ang mga buto, tali, at iba pa ay may kanya-kanyang layunin. Kung alam nyo kung paano at kailan gagamitin, makakatulong ito para makaalis kayo ng ligtas dito. Pero hindi ito laro. Bawat kasangkapan ay may limitasyon. Kung gagamitin na mali, mas mapapahamak kayo. At paano po kung hindi namin ito nagamit ng tama? Kung mali ang paggamit, mawawala ang proteksyon at ang aswang ay hindi magdadalawang isip. Kaya importante na makinig kayo sa bawat utos ko at huwag pabigla-bigla. At kung hindi namin kayang labanan ng aswang, Mang Erasmo? Kung hindi kayang labanan, wala nang ibang paraan. Liban sa pagtakbo. Ang layo ninyo sa ngayon ay mabuhay. Huwag kayong magpasya. Base lang sa emosyon. Laging isipin ang bawat takbang. At sa oras ng panganib, makikinig kayo sa akin. Ang bundok at ang mga nilalang dito ay mapanganib. Pero sa gabay at kasangkapan, may pagkakataon kayong makalabas ng buhay. Salamat po, Mang Erasmo. Mas magaan na po ang loob namin ngayon, kahit medyo kinakabahan pa rin. Ikaw, Iya, sa'yo ko ito ihahandog. Ingatan mo itong buntot ng pagi at pulbos na gawa sa halaman. Maglalagay kayo sa harap, sa gilid, o sa paa ng aswang. Gagamitin lang bilang pansamantalang hadlang. Tandaan, para mabigyan kayo ng pagkakataon. Ikaw naman, Rico, sa'yo na itong sungay ng usa. Isaksak mo yan sa bandang puso ng aswang at siguradong matatalo mo siya dahil ang sungay na yan ay may basbas mula sa mga sinauna at kataas-taasang ermitanyo. Teka, paano naman po ako? Nasaan po ang panangga ko? Masyado kang hambog, kaya hindi kita pagkakalooban. Eh di wag. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Ano ba, Gerson? Kung magpakumbaba ka na lang kaya, kaysa magmataas ka dyan. Wala ka namang ibubuga eh. Salamat po ulit, Mang Erasmo. Opo, salamat po. Masanda na po kami ngayon. Basta, nakikinig kayo at huwag kayong maging padalos-dalos. Ang galaw, isip at puso ninyo ay laging magkakasabay sa bawat takbang. O siya, sige na, hayaan ko na kayo makapagpahinga ngayong gabi. Pero bukas ng umaga, aalis na kayo
para mas madali kayong makababa ng bundok dahil alam kong marami pa kayong pagsubok na pagdadaanan. Hindi po ba kayo sasama sa amin pababa? Sapat na ang mga kasangkapang ibinigay ko sa inyo para sa pakikipaglaban nyo sa mga aswang. Ang presensya ko kapag kinakailangan lang. Sige po, Mang Erasmo. Salamat po uli. Pansamantala kaming pinatuloy ni Mang Erasmo sa kanyang kubo. Doon kami natulog at nakapagpahinga ng konti bago sumapit ang madaling araw. Nang magsimula na ang liwanag ng umaga, agad na kaming naghanda sa pag-alis. Hindi na kami sinamahan pa ni Mang Erasmo sa aming pagbaba sa bundok ng Banahaw. Mag-iingat kayo. Huwag kayong mag-aaway. Dahil mas nakakapagpalakas pa yan sa aswang at nakakapagpahina sa inyo. Bagkos ay magtulungan kayo. Opo, Mang Erasmo. Tatandaan po namin. Ito, Mia. Suotin mo itong bawang na kwintas na ginawa ko. Mang Erasmo, may fried garlic naman po ako nadala rito sa bag. Hindi ko na po siguro kailangan yan. Ano sabi mo? Fried garlic baka mo? Sus Mariosep, paano mo naman gagamitin sa aswang yan? Wala na ang bisa nito dahil pinrito mo na sa mantika. Iba itong bawang na ibibigay ko sa iyo. Mas may bisa ito na panglaban sa mga aswang. Ganun po ba? Salamat po ulit, Mang Erasmo. Nagsimula na kami maglakad sa masukal na kagubatan. Panay ang linga namin sa paligid dahil sa takot na may makakita na naman sa aming aswang. Ano ba naman yan? Inaantok pa ako eh. Buong gabi tayong walang pahinga. Ikaw, Gerson, napaka-reklamador mo talaga. Puno ka ng daing sa katawan mo. Tama na nga kayong dalawa. Ang mabuti, pabilisan na lang natin bago pa tayo maabutan ng mga aswang dito. Hindi magandang tumigil-tigil sa lugar na to. Eh bakit hindi? Pahinga kaya muna tayo dito. Ayun dyan may malaking bato. Pwede tayong umupo dyan. Pambira, kanina pa tayo palakad-lakad eh. Halos mapudpud ng talampakan ko. Kain na muna tayo. Gutom na ako. O sige na. Mabuti nga yan. At kanina pa ako naiihi. Parang sasabog na ang pantog ko. Huwag ka lang lalayo sa amin, Mia. Dito ka lang sa may puno. Baka kung ano pa ang sumulpot dyan eh. Para ka lang magtatay kung magbilin. Iihi lang ako. Pinag-iingat lang naman kita. Mahirap na. Baka kasi isang maiwan sa atin dito. At saka, huwag kang pasaway. Baka mamaya pagbalik mo may kasama ka ng halimaw. Oo na, mag-iingat na po. Nang makaalis na si Mia, bigla akong kinuwelyuhan ni Gerson. Dahilan para mapaatras ako sa gulat. Maigpit ang kapit niya. Tila pinipigilan ng sariling galit habang nakatitig sa akin ang mga mata niya na nanlilisik. Saglit ako napatigil, hindi makapaniwala sa biglaan niyang pag-akto. Ano bang ginagawa mo, Gerson? Hibang ka na ba? Sabihin mo nga sa akin. Ha? May gusto ka ba sa girlfriend ko, ha? May relasyon ba kayo? Kaya siya nakipag-break sa akin? Siraulo ka na ba talaga, ha? Wala akong gusto sa girlfriend mo. Isaksak mo si Mia sa baga mo. Baliw! Bitiwan mo na nga ako. Mabuti na nagkakaintindihan tayo, Rico. Dahil ayoko nung sinusulot ang akin. Kung hindi ka mawawala ng buhay sa kamay ng aswang, baka sa kamay ko. Aba, tarantado kang talaga, no? Ang lakas ng lobo magsalita ng ganyan, Galit kong sinuntok si Gerson sa muka at mabilis din siya nakagante. Ramdam ko ang bigat ng kamao niya sa panga ko. Pareho kaming napaatras at kapwa hinihingal at puno ng inis at galit. Sandali kaming nagtitigan. Anak ng putya naman, oo. Parang araw-araw pasagwa ng pasagwa ang ugali mo, Nang akmang susuntukin na ako ni Gerson, siya rin mismong pagdating ni Mia. Agad niya kaming inawat. Mabilis siyang humarang sa pagitan namin bago pa tuluyang sumiklab ang away. Hawak niya ang tig-isang braso namin at pilit kaming pinapakalma
habang parehong umaapaw pa rin ang galit namin ni Gerson. Ano ba naman kayo? Umihi lang ako saglit. Nagrambulan na kaagad kayo. Ano ba pinag-aawayan nyo, ha? Hindi tanungin mo yung nobyo mong seloso. Pagkasabi ko nun, mabilis akong lumakad paalis. Akala ko sumunod silang dalawa. Pero nang lingunin ko ang likod ko, wala si Mia at si Gerson. Nakaramdam ako ng kaba, lalo na nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Mia. Dali-dali akong tumakbo, palapit, at laking gulat ko nang napapalibutan si Gerson at si Mia ng mga naglalaki ang mukhang asong halimaw. Diyos ko! Anong klaseng mga halimaw to? Tulong! Rico! Ayoko pang mamatay! Hoy! Mga tusong aswang! Layuan niyo ang mga kaibigan ko! Biglang humarap sa akin ng dalawang aswang. Mga dambuhala na para bang malalaking aso na may matatalas na pangil at pulang-pula na mga mata. Ramdam ko ang bigat ng hangin nang lumapit sila at lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Maigpit kong hinawakan ang ibinigay ni Mang Erasmo, ang sungay ng usa na magsisilbing tanging sandata namin laban sa kanila. Sa tabi ko, mabilis na pumwesto si Mia. Nag-init naman ang ulo ko nang makita kong mas abala pa si Gerson sa pagkuha ng kamera at pagre-record kaysa isiping tulungan kami. Ano bang ginagawa mo, Gerson? Isipin mo ang kapakanan natin! Halika na! Bilisan mo, tulungan mo kami rito! Sandali lang! Inaayos ko pa ang kamera para malinaw kung ma-record ang lahat! Tumahimik kami. Halos hindi marinig ang sariling hininga sa sobrang katahimikan. May malamig na pakiramdam sa balat, para bang may humahaplos na kamay sa likod namin. Teka sandali! Bakit parang hindi lang hayop ang mga ito? Hindi talaga hayop ang mga yan! Tama kayo! Hindi lang basta hayop ang mga yan! Kaya dapat nating ihayag sa madla na totoo ang aswang! Sa pamamagitan nitong video natin, malalaman nila na totoo ang mga aswang! Ewan ko sa'yo, Gerson. Mamamatay na tayo. Yan pa rin ang nasa isip mo. Natatakot na bumaling sa akin si Mia. Nakita ko pang nanginginig ang labi niya. Rico, ang dami nila. Palagay mo, kakayanin natin sila. Ayos lang. Hindi tayo pwedeng umatras ngayon eh. Isang aswang ang unang sumugod at mabilis itong tumalon papunta kay Gerson. Agad siyang nakailag, pero natamaan pa rin ang balikat niya ng matatalim nitong mga kuko. Napasigaw si Gerson dahil sa sakit at bumagsak sa lupa habang dumadaloy ang dugo mula sa sugat niya. Tumalsik din ang hawak niyang kamera. Gerson! Agad kong itinulak ang isa pang aswang para hindi sila sabay-sabay umatake. Muntik nang tamaan ang mukha ko ng pangil nito, pero naisalag ko gamit ang sungay ng usa. Narinig ko ang matinis na tunog ng pagkakabangga ng sungay ng usa at ng kanyang pangil, at sa unang pagkakataon, umurong ang aswang, tila nasaktan. Rico, effective yan na! Sunggaban mo ulit! Bilisan mo! Sigaw ni Mia habang sinusubukang hilahin si Gerson papatayo. Sinamantala ko ang pag-atras ng nilalang at mabilis akong sumugod. Itinulak ko ang sungay sa gilid ng leeg nito at nagpakawala ito ng malakas na ungol. Umindayog ang katawan niya. Sinusubukan akong ibalibag, pero buong lakas kong ibinaon pa ang sungay. Sa likuran ko, narinig ko ang aswang na muling umatake at si Mia ang humarang dito gamit ang malaking bato na napulot niya. Rico, bilisan mo! Hindi ko to kayang tagalan! Bilis! Inundayan ko ng saksakang aswang at isang mahabang alulong ang ginawa nito bago ito tuluyang bumagsak sa lupa. Nanginginig at unti-unting nangihina. Binitiwan ko ang sungay at humakbang pabalik. Halos mawalan ng balanse sa pagod. Paglingon ko, nakita ko si Mia na halos maitulak ng pangalawang aswang. Mabilis akong sumugod at hinataw ang likod nito. Mabilis kong hinablot ang sungay at paulit-ulit itong hinataw.
Napalingon ito sa akin. Galit na galit. Pero sapat ang sandaling yon para makawala si Mia at bumato ng malaking bato diretso sa ulo ng nilalang. Tumilapon ang aswang at gumulong sa lupa. Umuungol sa sakit. Binudburan din ni Mia ng pulbos ng halaman ang paa ng aswang, kaya hindi agad ito nakagalaw. Kinuha ko ang pagkakataong yon para itarak sa dibdib nila ang sungay ng usa. Pagkatapos ng labanan, agad kaming lumapit kay Gerson. Nakaupo siya, nanginginig at hawak ang balikat na duguan. Visit! Akala ko tapos na ako! Baliw ka! Huwag ka mag-isip ng ganon. Huminga ko ng malalim. Pinahid ang pawis at dugo sa mukha ko. Basta't magkakasama tayo. Hindi tayo basta-basta mapapatumba. Yan ang tatandaan nyo. At sa gitna ng pagod at takot, nagsimula kaming muling humakbang. Alam naming hindi pa tapos ang lahat. Habang patuloy kaming naglalakad, biglang umalingaw-ngaw ang isang sigaw mula sa malayo. Boses yun ng isang babae. Napahinto kami, nagkatinginan at sabay-sabay kaming kinabahan. Sa dilim ng gubat, malinaw na malinaw ang pag-iyak at paghingi ng tulong ng babae. Teka! May babae! Tara! Hanapin natin! Sandali! Baka naman! Pero huli na, para balaan ko si Mia dahil tumakbo na siya kagad. Sinundan siya ni Gerson kahit nanginginig pa ang sugat ang balikat niya. Napilitan ngayon akong sumunod kahit ramdam ko ang hindi magandang pakiramdam na gumagapang sa likod ko. Habang tumatakbo kami, lalo pang lumalakas ang iyak ng babae. Paus yun, putol-putol, at para bang nahihirapan. Nang marating namin ang lugar kung saan nanggagaling ang sigaw, bigla na lang tumigil ang lahat. Tahimik, walang kahit na anong tunog ng insekto o huni ng ibon. Pati hangin, para bang biglang nawala. Nasaan siya? Narinig niyo naman yun, di ba? Hindi ako nabingi. Malinaw na malinaw yung sigaw. Oo, narinig ko talaga. Pero bakit parang bigla na lang nawala? Dito mismo ang direksyon, sigurado ako. Teka, hindi ako mapalagay ah. Bakit ganun kaingay kanina tapos ngayon parang walang tao? Guys, may hindi tama dito. Mabuti pa umalis na tayo. Ano? Iiwanan na lang natin? Paano kung kailangan niya talaga ng tulong? Gusto ko rin siyang hanapin, Mia. Pero ang weird eh. Parang may naglalaro sa atin. Napansin niyo ba? Parang ang lamig bigla. Tumingin kami sa paligid. Madilim, makapal ang mga puno at parang may nakasilip sa bawat siwang ng mga dahon. Hindi namin alam kung dapat ba naming ituloy o tumakbo na palayo. Pero sa huli, pumihit ako pakanan. Doon may nakita akong lumang kubo. Halos natabunan ng baging. Parang niluma na ng panahon. Guys, tingnan nyo! May kubo ron! Baka nandun siya! Lumapit kami. Tahimik at ang pinto ay nakabukas ng bagya. May amoy na parang sinunog at nabubulok. Hello? Tao po? May tao ba rito? Tao po! Tao po! Walang sumasagot. Kaya nagpasya kami na pumasok. Dala ang flashlight. Mabigat ang hangin. Sa loob, puro alikabok. May mga lumang santo, rosaryo at bote ng langis. May isang mesa rin na may kandilang namatay na. Walang tao ah. Pero may sulat sa mesa. Lumapit ako sa papel at marahan ko yung binasa. Huwag kayong aakyat kapag nagkulay itim ang ulap. Ano yan? Palagay ko, isa tong babala. Biglang kumulog ng malakas. Dahilan para magitla kami at mapasigaw si Mia sa takot. Rico! Gerson! Tumakbo kami palabas. Sa labas, nakatingala si Mia sa langit
Kapansin-pansin ang makapal na ulap, kulay abo, na halos itim na. Mabilis din ang pagtakbo ng hangin na parabang papalapit sa amin. Kailangan natin bumaba. Palagay ko, puwersa to ng mga aswang. Gagawin talaga nila tayong alay. Hindi tayo aabot bago dumilim. Ano to? Bigla na lang nagbago ang panahon. Paano tayo makakaalis? Palagay ko, nininlang tayo ng mga aswang. Tumigil ka, Mia. Hindi ba't ang bilin sa atin ng mga Erasmo? Dapat tatagan natin ang loob natin. Tama si Gerson, Mia. Kung iiyak ka lang dyan, wala tayong magagawa. Mabuti pa tumakbo na tayo at magtago bago pa tayo abutan ng mga aswang at gawing alay. Bago pa kami makalabas, ay may malakas na kaluskos sa paligid. Kasunod nito ay parang may aninong mabilis na dumaan. Hindi ko matiyak kung tao yun o hayop. Takbo na! Tumakbo kami ng mabilis at walang pag-aalinlangan. Halos hindi na nga kami lumingon sa likuran namin. Ramdam namin na para bang may kung anong sumusunod sa amin, pero nagpatuloy lang kami hanggang sa nakahanap kami ng maliit na kuweba. Doon kami nagtago habang hinihingal. Naririnig pa rin namin ang mga kaluskos sa labas. Ano yun, Rico? May mga mata akong nakita. Pulang-pula. Hindi ko alam. Pero hindi yung tao, panigurado. Kung ano man yun, parang alam nila kung nasan tayo. Tayo talaga ang pakay nila. Kung hindi tayo lalaban, palagay ko, hindi tayo makakaalis ng ligtas dito. Mabuti pa, hindi muna tayo aalis dito hanggang hindi natin sigurado. Magpahinga na muna kayo. Nakatulugan ni Mia ang pag-iyak habang nakasandal sa balikat ni Gerson. Napansin ko ang pagod sa kanilang dalawa, kaya pinayuhan ko na rin si Gerson na matulog na rin at ako na lang ang magbabantay sa paligid. Hindi ko na malayan na nakatulog na rin ako. Nang magising ako, mag-aalas 4 na, pero balot na ng dilim ang paligid nang silipin ko sa labas ng kuweba kung saan kami nagtatago. Palagay ko, dahil yun sa ngayon ng araw ng pag-aalay ng mga aswang. Rico! Rico! Halika rito! Tulungan mo ko! Napatigil ako nang may marinig akong boses ng isang babae. Kilala ko ang boses na yon. Parang boses ng pinsan kong matagal nang patay. Teka. Hindi pwede to. Hindi to totoo. Rico! Bakit? Anong problema? Hindi ako umimik nang tanungin ako ni Mia. Mas natuon ang atensyon ko sa boses sa labas dahil parang mas dumalapit pa ito sa amin. Rico! Ako to! Tulungan mo ko, Rico! Nagsimulang manginig ang mga kamay ko, pero naalala ko ang babala ni Mang Erasmo. Huwag lilingon. Kahit anong mangyari. Huwag lilingon. Tagaktak ang pawis ko nang bigla akong sampalin ni Mia ng malakas. Saka pa lamang ako natauhan. Tumigil na ang boses, pero ramdam ko ang lamig ng hangin na para bang may yelo. Rico, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, Mia. Para bang narinig ko ang boses ng pinsan ko. Nakakatakot dahil matagal na siyang patay. Hindi kaya taktika rin ito ng mga aswang? Sa tingin mo, totoo yung sinabi ng matanda? Palagay ko totoo yun. Dahil kahit ako, nakarinig ako ng boses. Mabuti pa, ikaw naman ang magpahinga. Baka dala lang yan ang imahinasyon mo. Nakatulog naman ako eh. Pero palagay ko, hindi pa yun sapat. Kaya nga magpahinga ka muna. Tama si Gerson, Rico. Magpahinga ka na muna. Sige na. Kami na muna ang bahala rito. Sinunod ko ang sinabi nila at pinilit kong pumikit. Kahit ramdam kong tila nawala na ang antok ko, bigla ko napamulat nang marinig ang malakas na sigaw ni Mia at Gerson. Mula sa bunganga ng kuweba
nakita ko ang isang mahabang kamay, kulay itim, mabalahibo at may matatalim na mga kuko na basta na lamang humila kay Mia. Napakapit pa si Mia kay Gerson na pilit siyang hinihila pabalik. Ngunit huli na dahil nakuha na si Mia ng kung anong nilalang palabas ng kuweba. Ramdam ko ang takot at panlalamig na dumampi sa katawan ko at napahinto ako sandali. Hindi makagalaw sa pagkabigla. Tumakbo si Gerson palabas para sundan ang nilalang pero wala na ito. Napasigaw siya at sinubukan kong tumulong. Hindi namin alam kung saan ito dadalhin si Mia at kung paano sila haharapin. Ngunit ramdam namin na kailangan namin kumilos kagad bago tuluyang mawala si Mia. Kailangan natin bumalik sa matandang ermitanyo. Hindi natin pwedeng iwan si Mia sa kamay ng mga aswang. Gagawin siyang alay ng mga yun kung pababayaan natin. Sige, mas mabuti pang balikan natin si Mang Erasmo at tumingi ng tulong. Hindi natin ito kakayanin ng tayong dalawa lang, Gerson. Malakas sila at hawak na nila si Mia. Paano kung may gawin silang masama kay Mia bago tayo makarating sa kanya? Sa ngayon, subukan natin mag-isip ng positibo. Kung puro takot lang ang iniisip natin, wala tayong magagawa, walang mangyayari sa atin. Tama ka. Pero alam mo yun, hindi ko maiwasang mag-isip ng masama eh. Naiintindihan kita, ako rin naman eh. Pero isipin mo, kung may plano tayo at may tulong mula kay Mang Erasmo, mas malaki ang tsansa natin na makuha siya ng buhay. Oo nga. Pero paano natin malalaman kung saan siya dadali ng mga aswang? Hindi natin alam ang lakad nila. Kailangan natin mag-obserba. Tandaan ang huling bakas ni Mia at sundan ang anumang senyales. At kapag may nakita tayong pagkakataon, gagamitin natin ang lahat ng kasangkapan na ibinigay sa atin ng Mang Erasmo. Tama ka, Rico. Mabuti na lang. Nandiyan ka. Salamat, Tol. Wala yun. At huwag nating kalimutan ang sinabi sa atin ni Mang Erasmo. Kailangan natin maging matatag. Hindi lamang sa isip, pero pati na rin sa puso. At kailangan nating maging maingat. Okay. Magiging matatag ako. Para kay Mia. Tama yan. At tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Kahit tao lang tayo, may gabay tayo mula sa ermitanyo at may proteksyon mula sa mga kasangkapan. Sige, tara na. Babalik tayo sa kubo ni Mang Erasmo at gagawin natin ang lahat para iligtas si Mia. Tama ka, pero mag-iingat pa rin tayo sa bawat takbang natin. Alam kong hindi lang si Mia ang pakay nila. Naiintindihan ko. Hindi na tayo magpapadala sa takot. Laban kung laban. Bumalik kami sa kubo ni Mang Erasmo. Paglapit namin, nakita namin ang matanda. May hawak na sibat at nakikipaglaban sa isang aswang. Ang halimaw ay mabilis at mabagsik, pero tila may kakaibang liwanag na bumabalot kay Mang Erasmo habang siya ay lumalaban. Mang Erasmo! Bagyang humarap sa gawi namin ang aswang. Napansin nito ang paglapit namin kay Mang Erasmo. Balak pa sana nitong atakihin kami. Nang mabilis na kinabig ni Mang Erasmo ang kanyang sibat, agad siyang naitaboy sa isang kilos lamang ng matanda. Grabe, Mang Erasmo! Ang lakas mo! Huwag kayong lalapit ng direkta sa kanya! Paano kami makakatulong, Mang Erasmo? Pumasok kayo sa loob ng kubo at kumuha ng mga pangontra. Bilisan nyo! Mabilis naming sinunod ang sinabi ni Mang Erasmo. Nang makabalik kami sa kanya, dala na namin ang inutos nito. Hawakan nyo mga kasangkapan. Ang buntot ng pagi at pulbos. Iambalos nyo sa kanya ang buntot ng pagi, Rico. Kapag may pagkakataon, ikaw naman, Gerson, ibudbud mo ang pulbos na yan sa kanyang panan. Ngunit, maghintay kayo ng tamang sandali. Opo, naiintindihan ko po. Muling umatake ang aswang. Mabilis ang galaw nito, habang si Mang Erasmo naman ay nakaposisyon sa gitna. Binabantayan niya ang bawat hakbang at bawat galaw ng halimaw. Ibinudbud ni Gerson ng pulbo sa lupa sa harap ng aswang at pansamantala itong hindi nakagalaw.
Kinuha ko ang pagkakataong yun para iambalos ang buntot ng pagi sa kanya. Gamitin natin ang bawat kagamitan! Nagkatinginan kami sandali. Halos sabay na naming naintindihan ang galaw ng bawat isa. Ngayon na! Agad akong humataw sa aswang gamit ang buntot ng pagi. Pinilit kong itaboy ito palayo sa aming direksyon. Kasabay ni Gerson, binudbud niya ang pulbos na nagdulot ng pansamantalang panghihina sa halimaw na tila pinipigilan ang galaw nito. Si Mang Erasmo naman ay walang pasubali. Hinawakan niyang sibat at sinibat ng diretso sa dibdib ang aswang. Unti-unti, naramdaman naming humina ang aswang. Ang mabilis nitong galaw ay bumagal. Hanggang sa uli, isang malakas at sabay-sabay naming pagkilos. Naglaho ito at tuluyan nang naging abo. Wala na. Wala na ang aswang. Natalo natin. Hindi ako makapaniwala. Nabuhay pa rin tayo kahit paulit-ulit na tayong lumalaban sa aswang. Grabe, ang lakas niyo po, Mang Erasmo. At sa pagtutulungan natin, nagawa natin mapuksa ang aswang. Salamat at dumating kayo. Malakas ang aswang na yon na kalaban natin dahil isa siya sa pinakamatandang aswang. Ang lakas at tapang nyo rin ang nagbigay daan. Hindi sapat ang kasangkapan. Kailangan din ng isip at puso. Salamat po, Mang Erasmo. Pero bakit na parito kayo? Bakit kayo bumalik? At saka bakit hindi nyo kasama si Mia? Alam nyo bang mapanganib na naghihiwa-walay kayo? Kaya po kami na parito. Sinadya po talaga namin kayong puntahan. Gusto po namin humingi ng tulong sa inyo dahil kinuha po ng mga aswang si Mia. At saka, hindi po namin kaya na kami lang. Mang Erasmo, tulungan niyo po kami. Masyado po sila mabagsik. Mang Erasmo, nakikiusap ako. Tulungan niyo kami na matuntun kung saan dinala ng mga aswang na yun si Mia. Hindi po pwedeng umuwi kami nang wala siya. Hindi namin kayang isipin na may iiwan siya sa kamay ng mga halimaw. Naiintindihan ko ang takot at pangamba niyo. Huwag kayo mag-alala. Dahil ramdam ko sa paligid na buhay pa si Mia. Marahil ay kayo naman ang pupuntiriyain ng mga aswang kung hindi tayo kikilos ng maayos. Ibig po ba't sabihin yan May plano pa silang pagsamasamahin kami? 3 alay ang kinakailangan sa ritual nila. Sa ngayon, si Mia pa lamang ang nasa kamay nila. Ngunit hindi natin alam kung sino sa inyo ang susunod. Kaya mahalaga na kumilos tayo ng mabilis at matalino. Hindi ko alam kung kaya ko. Ang iniisip ko lang ay ang masamang pwedeng mangyari kay Mia kung hindi tayo makakarating kagad sa kanya sa tamang oras. Naiintindihan ko ang kabango, Gerson. Ngunit ang takot ay pwede rin kayong pigilan. Kailangan niyong manatiling malinaw ang isip. Kapag puro kabalang ang dala niyo, mas mapapahina kayo ng mga aswang. Kaya nga po, Mang Erasmo, sabihin niyo po kung ano po ang dapat naming gawin. Paano po natin siya mahahanap at maililigtas? Kailangan natin sundan ng bakas. Ang mga aswang ay may mga nakasanayan ng galaw. Hindi sila basta-basta kumikilos sa gabi nang walang plano. Lahat ng kilos nila ay dinumero at may layunin. Mang Erasmo, kaya po ba nating huliin ang galaw nila para po matuntun si Mia? Oo, makakaya natin, Gerson. Hindi lang lakas ang kailangan at kayabangan mo, kundi obserbasyon, konsentrasyon at tamang timing. Ang bundok Banahaw ay puno ng mga nakatagong panganib at ang aswang ay biyasa sa paggamit nito. Ngunit kung gagamitin natin ang kasangkapan at ang gabay ng isip, may pagkakataon tayong makaligtas at makuha si Mia. Mang Erasmo, saan po natin sisimulan? Palagay ko ang unang hakbang natin ay ang bantayan ng paligid at alamin natin kung saan sila madalas magtago o magsasagawa ng ritual. May mga palatandaan na pwede nating sundan. Ang itim na kandila, ang mga bakas sa lupa, at kahit ang kakaibang tunog sa kagubatan. Lahat ito ay senyales na maaari nating magamit.
Kaya natin to kahit mahirap. Kailangan natin kumilos. Hindi tayo pwedeng manatili sa takot, Gerson. Oo, para kay Mia. Hindi ko kayang isipin na may mangyayari sa kanya habang nandito lang tayo. Tama. Ngunit tandaan nyo, hindi natin haharapin ang aswang na ito ng basta-basta. Kailangan natin planuin bawat takbang. Ang galaw nila ay mabilis at mapanlinlang. Kahit maliit na pagkakamali, ay pwede tayong maging biktima. Gagawin po namin ang lahat para kay Mia. Ngayon, maganda na kayo. Maglalakad tayo ng maingat. Sundan ang bawat bakas at gamitin ang kasangkapan sa tamang pagkakataon. Ang bawat galaw ay mahalaga at ang bawat takbang ay pwedeng magpabago ng resulta. Salamat po, Mang Erasmo. Salamat po sa tulong at gabay nyo. Wala yon. Ang importante makaalis kayo sa lugar na ito ng ligtas. 6:00 na ng gabi, nang tuluyang kaming umalis sa kubo ni Mang Erasmo, bitbit namin ang mga kasangkapang ibinigay niya, ang pulbos na pampahina at ang buntot ng pagi, ilang dahon ng panghadlang sa dilim, at ang maliit na lampara na sinindihan niya bago kami umalis. Habang naglalakad kami papasok sa masukal na bahagi ng gubat, ramdam na ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang bawat takbang namin ay may nakamasid. Ang lamig ng simoy ay ibang klase. Hindi ito lamig ng ordinaryong gabi lang, kundi lamig na humahaplos sa batok na parabang nakakapagpatindig ng balahibo. Hindi ko mapigilang maramdaman ang kaba. Kahit sinusubukan kong maging matapang, kumakabog pa rin ang dibdib ko sa bawat kaluskos na naririnig ko. Mariin na lang akong napapadasal habang sumusunod kami kay Mang Erasmo na sana ligtas pa si Mia. Sana wala pang masamang nangyayari sa kanya at sana makahabol kami. Gerson, ano? Ayos ka lang ba? Oo, medyo kinakabahan lang, Rico. Hindi ko alam kung anong pwede nating abutan. Walang imik si Mang Erasmo, pero bigla siyang tumigil at itinaas ang kamay niya para pahintuin kami. Nagkatinginan kami kagad ni Gerson. Humakbang si Mang Erasmo paabante at bahagyang tinaas ang lampara. Dito na nagsisimula ang hangganan ng teritoryo nila. Mag-iingat kayo. Huwag kayong lalayo sa akin at huwag niyong bibitiwan ang mga kasangkapang panangga. Habang papalalim ang gubat, napansin ko na umiiba ang itsura ng paligid. Ang mga puno ay nagiging mas matataas, mas dikit-dikit, at parang may mga marka sa mga ugat ng kahoy na hindi natural. Heto na. Narito na tayo sa unang palatandaan. Pagtingin ko sa lupa, may mga itim na kandilang natunaw at may mga bakas ng dugong na tuyo. May nakaukit na bilog sa lupa, parang sinadya, para sa ritual. Yan ang sinabi mo. Yung lugar ng pag-aalay. Hindi ba't may ganito rin sa paanan ng bundok? Nadaanan namin. Oo. Dito tumatambay ang mga bantay nila sa gabi. At mukhang ginamit nila ito kamakailan lang. Habang iniikot namin ang tingin, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Yung tipo ng lamig na kumakapit sa mismong buto. Napatigil kami nang biglang may kumalskos sa itaas. May gumagalaw sa itaas! Mula sa liwanag ng lampara ni Mang Erasmo, doon namin nakita na may nakadapang nilalang sa sanga. Nakakatakot ang itsura nito. Mahaba ang mga braso at ang mga mata ay pulang-pula na parabang sa baga. Para itong pusang nag-aabang ng biktima. Mang Erasmo! Bigla itong tumalon pababa. Mabilis at parang hangin. Dumapo ito sa likod ni Gerson at akmang kakapit sana sa batok niya. Yuko! Yumuko kami, kasabay ng bagsak ng sibat na parabang kidlat ang bilis. Tumama ang sibat sa braso ng nilalang, dahilan
para umatras ito at sumigaw ng malakas. May tunog na parang halinghing ng hayop. Buisit! Muntik na ako dun ah! Muntik na ako madali! Akala namin tapos na. Pero bumaba pa ang isa. Hinugot ko ang buntot ng pagi habang si Gerson naman ay agad na nagbukas ng pulbos. Huwag kayong papalinlang! Madalas silang umatake na sabay. Isa sa itaas at isa sa gilid. Tama si Mang Erasmo. Dahil may isa pa palang kumikilos sa kanan, papalapit sa akin. Hinampas ko ito gamit ang buntot ng pagi. Lumipad ang halimaw ng bagya, pero hindi pa rin nawalan ng lakas. Si Gerson naman, agad sumaboy ng pulbos sa una naming kalaban. Tumama sa mukha nito ang pulbos. Nanginig ang halimaw at bahagyang napako sa kinatatayuan nito. Nang hampasin ko ito ng buntot ng pagi, ay agad siyang nangisay. Isa pa! Nasa likod mo! Umatras ako at sinalubong kami ng huni ng pangalawang aswang. Bago pa ito makalapit, sinibat ito ni Mang Erasmo. 3 sunod-sunod na bagsak ng sibat na diretso sa sikmura. Tuluyan silang umatras hanggang sa tumalon ulit sa sanga ng puno. Hindi namatay ang ilan, pero malinaw na nagawa namin silang masugatan. Hindi sila basta-basta lalaban kapag nasaktan. Babalik sila kapag mas malakas na. Kaya halina kayo. Hindi tayo dapat magtagal dito. Pagkalampas namin sa lugar ng ritual ng mga aswang, may napansin ako sa lupa. Teka, sandali. Yumuko ako at pinulot ko ang isang piraso ng punit na tela. Maliit lang yon, pero pamilyar sa akin. Kulay puti ito at may mantsa ng dugo. Kay Mia to. Sa kanya to. Nandito lang si Mia. Akin ang tela, Rico. Inabot ko kay Mang Erasmo ang tela at agad niyang pinikit ang mga mata niya at umusal ng dasal. Diyos ko po, paano kung may nangyari ng masama kay Mia? Hindi ako papayag. Hindi ko siya iiwan. Kahit iisa-isay ko pa mga aswang na yan. Hindi. Buhay siya. Ramdam ko ang takot niya. Pero lumalaban. Kung ganun, saan nila dinala si Mia? Hinila siya papunta sa mas madilim na lungga sa bundok. Palagay niyo po, ilang minuto po para matunto natin ang pinagtataguan nila kay Mia? Depende. Kapag nagsimula ang ika-6 na kabilugan ng buwan, sisimulan nila ang ritual. Dapat matagpuan natin siya bago sumikat ang araw. Napatingala kami ni Gerson. Ang bilog na buwan ay nakasilip na. Biglang umihip ang hangin ng malamig, kasama ng malakas na alulong. Mang Erasmo, saan po tayo tutungo ngayon? Dahan-dahan niyang itinuro ang madilim na bahagi ng kagubatan, kung saan parang mas nakakatakot na parte ng bundok. Doon! Sa direksyong yun. Doon nila itinatago ang mga alay. At doon nila isinagawa ang pinakaunang pag-aalay. Mahigit 50 taon na ang nakakaraan. Tumitig siya sa amin. O ano? Handa na ba kayo? Wala nang atrasan ito. Kapag pumasok na tayo ron, isa lang ang layunin natin. At yun ay ang iligtas si Mia. Kahit na ano pa ang maging kapalit. Kahit buhay ko pa maging kapalit, mailigtas ko lang ang girlfriend ko. Ganon din po ako, Mang Erasmo. Laban kong laban. Patay kong patay. Kung ganon, halina kayo. Palalim ng palalim ang tinatahak namin daan habang sumusunod sa direksyong itinuro ni Mang Erasmo. Napansin ko na unti-unti nang nagbabago ang paligid. Mas mabigat ang hangin, parang ang bawat paghinga namin ay dinadaganan ng kung anong presensya. Pambihira. Parang iba ang pakiramdam ko dito. Dahil nandito tayo sa lungga nila, huwag kayong gagawa ng malakas na ingay. At huwag kayong hihiwalay sa akin kahit na anong mangyari. Opo, Mang Erasmo. Maya-maya pa, may nakita kaming kakaiba. Isang maliit na kuweba sa dulo ng burol
Ang bunganga nito ay may nakasabit na mga lubid na gawa sa mga ugat at balahibo ng hayop. Ang paligid ay may itim na kandilang unti-unting nauupos. At agad naming napansin ang kakaibang nilalang na sa palagay namin ay mga aswang na bantay sa isasagawang ritual. Diyos ko po, may mga bantay na aswang. Tatlo sila. Paano natin? Tumahimik kayong dalawa at baka mahuli tayo. Itinaas ni Mang Erasmo ang kamay at pinalakas ang sindi ng lamparang dala niya. Bigla itong nagliwanag ng kulay kahil na siyang umagaw sa atensyon ng tatlong aswang. Kapag lumapit sila, sabayan niyo ko. Hindi natin sila kayang talunin lahat kung sabay-sabay silang sumugod. At tama nga. Dahan-dahang lumapit ang tatlong aswang. Hindi sila nagmamadali. Para bang alam nilang wala kaming takas. Ang katawan nila ay payat, pero mahahaba ang mga braso at ang mga mata ay parang nagbabagang apoy. Amoy ko rin ang masangsang na amoy nila. Mang Erasmo, bakit parang iba-iba po ang mga mukha ng halimaw? May parang hugis paniki at ang iba, hugis aso. Dahil iba-iba ang uri ng mga aswang. Ganun pa man, isa lang ang kanilang pinagmulan. At yun ay ang impyerno. Biglang sumugod ang isa diretso kay Gerson. Halos sabay kaming napalunok. Napaatras kaming dalawa. Pero hindi umatras ang ermitanyong si Mang Erasmo. Itinaas niya ang sibat at tumindig sa harapan namin. Gerson, ihanda mo ang pulbos na makapagpapahina sa galaw nila. Isaboy mo na ngayon din. Agad niyang sinabuyan ng pulbos ang aswang. Sumigaw ito at napaatras sa sakit. Hinambalos ko naman ng buntot ng pagi ang isa bago ko binunot sa tagiliran ko ang itinago kong sungay ng usa. Ang pangatlo ay tinangkang lumundag kay Gerson, pero sinikmuraan ito ni Mang Erasmo gamit ang sibat. Tumama ang dulo nito, naglabas ng maitim na usok at napaluhod ng halimaw kasabay ng pagduwal nito ng itim at masangsang na likido. Isa pa, Mang Erasmo! Hindi pa patay! Umatras kayo! Maigpit niyang hinawakan ng sibat at may ibinulong siyang hindi namin maintindihan. At sa isang hampas, parang apoy ang sumabog, tumilapon ng tatlong aswang papasok sa gilid ng kuweba. Hindi namin sinayang ang oras. Pumasok kami sa loob at doon na nagsimula ang pinakamadilim na bahagi ng gubat. Ang loob ng lungga ay basa at sobrang baho. Sa gitna ng malaking kuweba ay may altar at laking gulat namin dahil naroroon si Mia. Nakahiga siya, nakagapos ang mga kamay at paa, namumutla at nanginginig na sa takot. Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Nauna si Gerson tumakbo, pero hinila siya ni Mang Erasmo. Huwag! Hindi pa pwede! Titiyakin muna natin kung patibong ba ito o hindi. Habang iniikot namin ang altar, napansin ko ang kakaibang bagay sa gilid nito. May isang malaking hawla at sa loob nun may isang payat na lalaki, madungis, nanginginig at halos hindi na makapagsalita. Diyos ko! Sino yan? Ang lalaki ay tumingin sa amin. Halos wala ng boses, pero nagawa niyang magsalita. Tulungan niyo ako. 5 araw na ako dito. Ako sana ang unang alay. Nanlalamig ang buong katawan ko. Siya pala ang ilang araw nang nawawala na napapabalita. Pero bago kami makagalaw, biglang lumakas ang hangin sa loob ng kuweba. Humigpit ang hawak ko sa buntot ng pagi. Si Gerson naman, nakahanda na ang pulbos na makapagpapahina sa mga aswang. Siniguro ko ang hawak kong sungay ng usa. Si Mang Erasmo naman, nakataas na ang sibat. Humanda na kayo! Ito na ang totoong laban! At ito magtatakda kung makakauwi pa ba kayo
Hindi lang karaniwang aswang ang mga dumating. Mas malalaki ang katawan nila. Nakayuko pa. Ang balat nila ay parang kahoy na nasunog at ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Huwag kayong aatras! Ligtas natin kukunin si Mia! Pero bago pa man kami makalapit kay Mia, nagsimulang umangat ang katawan nito. Hindi dahil gumagalaw siya. May itim na usok na kumakapit sa katawan niya. Umakyat sa dibdib, papunta sa muka. Nagsimulang manginig si Mia at tumirik ang mata. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Pero habang nagsasalita siya, may parang isa pang boses na sumasabay na para bang hindi tao. Dapat natin mapigilan ang ritual bago pa nila makuha ang kaluluwa ni Mia. Pero paano po natin mapipigilan yun? Putulin niyo ang lubid na nakatali kay Mia at patayin niyo ang 3 itim na kandila. Tumakbo kami ni Gerson palapit kay Mia. Ngunit bago pa kami makalapit, biglang lumundag ang isang dambuhalang aswang. Halos hindi ko nakita ang paggalaw nito sa bilis. Pero mabilis naman ang reaksyon ni Gerson. Sinabuyan niya ng pulbos ang mukha nito. Hindi agad nakagalaw ang aswang, kaya pinaulanan ko ito ng hampas ng buntot ng pagi bago ko pinagsasasaksak ng sungay ng usa sa dibdib nito. Rico! Atras! Sumunod ako, pero 2 pang higanting aswang ang nag-aabang sa amin ni Gerson. Isang hampas ko ng buntot ng pagi ang tumama sa braso ng isa, pero hindi sila basta-basta bumibitaw. Mas matigas ang katawan nila na parang bato. Tumama ang buntot ng pagi at nag-iwan ng pilat, pero hindi sila lumika ng alulong. Hindi sila tinatablan, Mang Erasmo! Hindi sila ordinaryo! Alagad sila ng itim na ritual! Habang naglalaban kami, mas lumakas ang pag-iyak ni Mia. Pero napansin ko na hindi na normal ang paghinga niya. Parang may humihila sa kaluluwa niya palabas. Please! Please, ayoko na! Ayoko pang mamatay! Hinihigop ng kaluluwa ni Mia. Pigilan niyo siya at ako na ang bahala sa iba pang aswang! Tatakbo sana si Gerson, pero naharang siya ng isa pang aswang. Mabilis ito, kaya nagawa niyang sakalin si Gerson. Hinampas ko ito ng buntot ng pagi, dahilan para mabitiwan si Gerson. Gerson! Rico! Labanan niyo muna ang iba pang mga aswang! Ako nang bahala kay Mia! Mukhang mahihirapan kayong lapitan siya! Pero maya-maya lang, sa isang iglap, biglang tinamaan ng kalmot si Mang Erasmo. Mang Erasmo! Umagos ang dugo sa damit niya at bahagya siyang napakapit sa tagiliran. Pero pinilit pa rin tumayo kahit hirap at walang pag-aalinlangan na itinaas ang sibat. Hindi ako hihiga ngayon! Marami pa tayong ililigtas! Habang sinusubukan naming lumapit sa direksyon ni Mia, nakita kong pumikit na siya ng mariin at pilit kumakawala sa pagkakagapos. Bitiwan mo ako, aswang ka! Hindi ako magiging parte ng ritual niyo! Hanggang sa may kinuha si Mang Erasmo sa kanyang bulsa. Maliit yun at hugis ngipin. Ito na! Ang huli nating alas! Inihagis niya yun sa lamesa kung nasaan si Mia. Sumabog ang isang maliit na liwanag mula sa bagay na yun. Saglit lang yun, pero sapat para mapatigil ang mga aswang. Dahil bigla silang nasunog. Kinuha kong pagkakataong yun para saksakin sila ng hawak kong sungay ng usa. Batid naming hindi namin mauubos lahat ng aswang, kaya bago pa sila makagalaw, kinuha na kagad namin si Mia at ang lalaki na balak ding gawing alay. Bago kami lumabas ng kuweba, pumulot si Mang Erasmo ng 3 bato, saka umusal ng dasal. Aniya, harang daw yun para hindi agad makasunod ang mga aswang na natitira pang buhay. Nang makababa kami ng bundok, ibinigay ni Mang Erasmo ang mga kasangkapang pangontra at panlaban sa aswang bilang huling tulong niya. Sa hindi kalayuan, namataan namin si Mang Tomas, ang bangkero, na nakangiti sa amin nang makita kaming ligtas. Ang karanasang yun ay nagturo sa amin ng maraming bagay na sa kabila ng takot at panganib,
May lakas na nagmumula sa pagkakaisa at pagtutulungan na hindi sapat ang tapang ng isa lang. Mas malakas kapag magkasama at handang protektahan ang isa't isa. At higit sa lahat, natutunan naming pahalagahan ng bawat kaibigan. Sa gitna ng panganib, hindi namin iniwan ang isa't isa. At sa huli, yun ang nagdala sa amin pabalik ng ligtas. Sa wakas, hindi lang buhay ang aming napanatili, kundi pati ang tibay ng aming pagkakaibigan. Sa ngayon ay mas matatag kaysa sa dati. Bunga ng pagtitiwala, tapang, at hindi matitinag na pagtutulungan.